Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kaninong energy to, okay? Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Kanina tong energy. Give me the message. Kanina tong energy. Give me the message. Kanina tong energy. Okay. Meron dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? May Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat andito na yung zodiac sign, okay? So, piliin nyo na lamang, May Virgo, merong Virgo, Scorpio, merong Capricorn, Taurus, okay? Malakas yung Taurus. Meron din Sagittarius, Aries, and Leo. So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, unti-unti nang nakakaroon ng realization, or unti-unti nang nagkaka-move on sa sitwasyon, yung ganun, kumbaga, nagiging klaro na sa kaisipan mo ang lahat, okay? Kumbaga, nabibigyan ka ng kaliwanagan, okay? Pwedeng meron kang napanood or pwedeng sabihin merong nag-advise sa'yo, okay? Na kung saan nagkakaroon ka dito ng tamang path na tinatahak, okay? Nalalaman mo na dito kung ano man yung gusto mong tahakin, okay? So, nakikitaan ko dito na yung iba sa inyo, meron ditong naghihintay sa'yo na maayos, or magandang kapalaran. Kumbaga, nakikitaan ko dito na naka-align ka sa mga gusto mo mangyari, sa mga hangarin mo sa buhay, okay? Sa mga pangarap mo, naka-align ka dito at nakikitaan ko dito yung determinasyon mo, okay? Yung iba sa inyo, ito lang yung nakikita ko. So, meron akong nakikita ritong Year of the Snake, Year of the Dog, okay? And Year of the Dragon. So, nakikitaan ko rin dito, doon naman sa iba sa inyo, meron ditong tao na hindi pa balanse, okay? Or pwedeng sabihin na marami pang sumasagi sa kanyang kaisipan dito, okay? Kumbaga may pagkalito or pwedeng sabihin na hindi makatulog sa sitwasyon, okay? Meron dito na kung saan hindi pa to maka-moving on. Yung iba nakaka-moving on, then yung iba naman sa inyo nahihirapan pa talaga, okay? So, piliin nyo yung energy nyo, So, nakikitaan ko rin dito na nahihirapan tong tao na ito kasi may mga tanong siya sa kanyang sarili, okay? Na hindi niya alam kung paano ba niya maaalay ng sarili niya, kung paano ba niya maaalisan itong mga nangyari sa kanya. Kasi nakikitaan ko dito marami siyang mga pagsubok na kinaharap kung bakit itong tao na ito hindi niya makita yung liwanag na kung saan ito yung maganda naghihintay, yung magandang kapalaran. Kumbaga may pagkalito, or pwede rin sabihin hindi niya alam kung paano ba magdesisyon sa mga gagawin. Pwedeng may mga plano siya na mahirap para sa kanya kung paano mag-umpisa, mga ganun, Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito na nasasaktan tong tao nito dahil hindi pa rin siya maka-recover or maka-move on sa sitwasyon, sa mga nangyari at naganap sa kanya. Kumbaga, nakikitaan ko dito na maraming pagsubok ang kinakaharap ng tao nito kung bakit nahihirapan siya dito, okay? Hindi niya alam kung ano yung kanyang path na tatahakin, okay? Kumbaga, hindi siya balanse. So, nakikitaan ko rin dito na sarado yung crown chakra niya kung bakit hindi niya alam kung ano. Para bang walang pumapasok na positibong idea kung paano siya
mag-uumpisa, okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito dahil sa mga nangyari sa nakaraan, hinihila siya dito, okay? Ito lang yung nakikita ko, no? Yung bang tipo na wala na siyang gana, mga ganun ano. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na huwag ka magpatuon sa mga negatibong bagay. Tinuturoan ka dito na makita or ma-align mo yung sarili mo, okay? Na mabuksan ang kaisipan mo sa mga magaganda pang naghihintay sa'yo. Kumbaga binibigyan ka dito na patient, okay? Be patient lang kung ano man yung mga gusto mo or mga pangarap mo or kung ano man yung gusto mong mangyari. Be patient kasi nakikitaan ko dito na may pagbabago, may maganda at may maganda mangyayari sa'yo, okay? Kumbaga yung mga taong nagiging patient ay nagkakaroon or nakakakamit ng tagumpay. Kumbaga binibigyan ka dito ng patient, okay? And trust, okay? So mainam din ano, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, pwede rin sabihin na yung bang tipong hindi ka nagdadasal or pwede rin sabihin na hindi bukas ang kaisipan mo sa spiritual, okay? Or pwede rin sabihin na nahihirapang, yung bang hindi marunong magdasal, hindi natawag, ano? Kumaga, lumaki siya ng gano'n, ano? So, minumungkahi dito na, no? Ito na yung time para ikaw ay lumapit sa puong may kapal, no? Manalig ka na magkaroon ng pagbabago ang buhay mo, okay? Kumbaga, ginigising ka lang dito sa pagbabago, okay? Sa paglapit sa kanya, okay? Ito na yung nakikita ko dito. Kasi yung iba sa inyo nakikitaan ko dito na hindi relihiyoso, hindi religyosa, kumbaga hindi niya ugaling magdasal, okay? Pero ganun pa man, tinuturoan ka ditong magdasal, lumapit ka sa puong may kapal, no? Ito lang nakikita ko kasi meron ditong biyaya na naghihintay sa'yo, okay? Dun sa iba, ito lang nakikita ko. So, nakikitaan ko rin dito, dun naman sa iba, meron ako nakikita dito ang pakikipag-ayos, okay? Yung iba may offer na parating. So, nakikitaan ko dito meron pakikipagkasundo or pwede rin sabihin na meron ditong mag-aalok sa'yo, okay? Ng trabaho or pwede rin sabihin na meron ditong patungo, makikipag-ayos, makikipagkasundo kung merong away o alitan na nangyari sa pag-itan yung dalawa ng taong ito, okay? So, meron ako nakikita ditong Virgo, Capricorn, Taurus, okay? So, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, meron kang paglalakbay na gagawin, okay? Or pwede rin sabihin magbabaka sakali ka. Kumbaga nakikitaan ko dito yung vision mo sa pangarap mo na kaya mo tong makamit, okay? Kumbaga nangangarap ka dito na merong magandang naghihintay sa'yo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, yung bang start, yung magsisimula ka pa lamang dito sa pupuntahan or pwede rin nagbabalak ang mga ibang bansa dun sa iba sa inyo or pwede rin sabihin, meron kang gagawin, ano, magtitake ka ng race, okay? Dahil sa mga pangarap or dahil sa gusto mo magtagumpay sa buhay, okay? Yung bang tipo na hindi mo alam yung patutunguhan mo pero nakikita ko dito, naniniwala ka na merong magandang naghihintay sa'yo. Alam mo yung ganon? So, nakikitaan ko dito na ikaw, positive, okay? Positive ka sa mga tatahakin mo dito, okay? So, nakikitaan ko dito na ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa challenge or pwede rin sabihin sa explore, adventure kang tao, okay? So, nakikitaan ko dito yung paglalakbay mo, okay? Kung ano man yung pupuntahan mo dito, nakikitaan ko dito na merong positive na naghihintay sa'yo, okay? Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, nakakaramdam ng selos or inggit sa kapwa nila, okay? Hindi halos lahat sa part na to, no? So, piliin nyo na lamang. Kumbaga, nakakaramdam to ng inggit or pwede rin sabihin selos kasi hindi na sasakatuparan yung kanyang minimithi dito, okay? Hindi nagiging matagumpay yung kanyang mga plano dito. Kumbaga, nakikitaan ko dito yung pagkainip, okay? So, kumbaga, nakikitaan ko dito na naboboard ka sa mga nangyayari sa buhay mo or nakakaramdam ka dito ng lungkot dahil nararanasan mo yung mga problema na dumarating sa buhay mo. Kumbaga, tinuturoan ka dito na yung sinabi ko kanina, be patient, ano, kasi bawat swerte ng isang tao ay hindi sabay-sabay. Kumbaga, merong nauuna, merong nahuhuli. Kumbaga, tinuturoan ka dito na huwag kang makaramdam ng inggit sa kapwa kung nare-receive nila yung mga bagay na gusto nila. Kumbaga, kasi once na tayo ay naiinggit sa ating kapwa, dyan tinatanim ng kalaban sa ating puso, yung galit, inggit, okay? Na kung saan ito yung nag-hold para makagawa. Kumbaga, hinuhold ka ng ganon para tayo makagawa ng hindi maganda hanggang sa tayo ay nagkokomento ng masasama sa ating kapwa or pwede rin sabihin, nakakita tayo ng mali sa ating kapwa. Kumbaga, tinuturoan ka dito na merong ding swerte na parating sa'yo, okay? Kumbaga, hindi lang sa panahon ngayon pero darating ito. Kumbaga, okay? So, nakikitaan ko rin dito, sinasabihan ka dito, huwag kang maiinip
panaginip kung hindi pa nasasakatuparan yung mga pangarap mo. Kasi nakikitaan ko dito, bawat tao ay may kanya-kanyang destinasyon na kung saan siya, kung ano yung purpose niya sa buhay, okay? So, nafe-feel ko dito, magtatagumpay ka dito, kaya lang, sinasabi ka dito, be patient, wag kang makakaramdam ng inggit. Normally naman na tayo ay naiinggit, pero ganun pa man, ang inggit kasi once na ginamit natin sa masama ay tayo lalong napapasama, Kumbaga yung inggit pwede din natin gawin tong positibo, or sabihin natin na yung inggit ay pwede natin gawin na inspirasyon na kung paano tayo magsusumikap or kung paano natin babaguhin yung ating sarili, dahil inspirasyon natin yung tao na kung saan nagiging matagumpay. Kumbaga naiinggit ka doon dahil gusto mo magtagumpay, so ang gagawin mo dito, i-inspirasyon mo to para magsumikap din, hindi yung manira sa ating kapwa, okay, magbash or kung ano pa man, okay, manchismis, mga ganyan, kumbaga tinuturoan ka dito na maging matuwid, okay. So once na kasi nakaranas ka ng inggit sa ating kapwa, ay dyan na papasok yung galit at paninira sa kapwa. Dyan tinatanim ng kalaban sa ating puso, okay? Hanggang sa ikaw ay masakop na ng kalaban, okay? Kumbaga binibigyan ka dito ng talino, okay? Or binubuksan ng kaisipan mo sa spiritual, na kung saan ito na yung time para manalig, okay? Manampalataya sa Poong May Kapal at tanggalin yung mga ganito, okay? Nakakaramdam ng inggit, selos, mga ganyan, Ayan. So, nakikitaan ko dito, meron ditong tao na naiinip, okay, naiinip sa mga nangyayari. Kumbaga, hindi pa pumapabor sa kanya yung swerte. Kumbaga, nakikitaan ko rin dito, yung iba, hindi halos lahat sa part na to, especially kay Virgo, Capricorn, okay? So, and Taurus. So, nakikitaan ko dito yung earth sign. So, nakikitaan ko dito, meron ka mga tinatrabaho pero hindi mo pa nakikita yung resulta ng yung ginagawa, okay? Pwede rin naiinip ka na dito, or pwede rin sabihin na i-compare mo yung sarili mo, bakit siya nagagawa niya yung mga bagay nito, bakit nagtatagumpay itong tao nito, bakit ako, hanggang kailan kaya, mga ganun, So, sinasabihan ka dito, be patient, yun nga sinabi ko kanina, may oras-oras ang tagumpay ng isang tao, okay? Hindi halos lahat sabay-sabay na nagtatagumpay ang isang tao. Kumbaga, kailangan mo lang dito isurrender ang mga problemang iyong nararamdaman. At syempre, manalig at manampalataya, okay? So, sinasabihan ka dito na magtiwala ka sa Poong May Kapal kasi meron ipagkakalob sa'yo, okay? Kumbaga, tinuturuan ka dito na mag-surrender sa mga problema na tinatahak dito, okay? So, nakikita ko dito yung tagumpay, merong stable or financial stable na parating dito. Kumbaga, sinasabihan ka lang dito, patient, okay? Kasi may magandang kapalaran naghihintay. Kumbaga, tinuturoan ka dito na hindi dapat magmadali, okay? Meron talagang parating sa'yo, okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. So, tingnan pa natin dito, kung ano pa yung mensahe sa'yo. Give me the message. Mystery. Kumbaga nasa misteryo ka, or pwede rin sabihin na papunta ka sa transformation, kumbaga magkakaroon ka dito ng clarity sa iyong kaisipan. Yung pili mo, ang buhay ay parang misteryo. Totoo naman ang buhay ay misteryo, kasi hindi mo din akalain kung bakit ka nabuhay sa mundong ibabaw, kumbaga misteryo to, okay? Mahiwaga, lahat ay merong hiwaga, okay? Pero ganun pa man, once na tayo nagtitiwala sa Poong May Kapal, magiging tayong maayos ang ating buhay, okay? So, meron ditong intuition. So, sinasabihan ka dito, buksan mo ang iyong kaisipan, or pwede rin sabihin, sundin mo yung intuition mo, sundin mo yung kutob mo, kasi ginagabayan ka dito sa tamang path, sa tamang direksyon na tatahakin mo, kasi may lakas ka ng loob, or pwede rin sabihin pagkakalooban ka ng lakas ng loob para matanggalan itong mga problemang kinakaharap mo, kasi sarado yung kaisipan mo okay? Kumbaga nakakalimot yung iba sa inyong tumawag sa Poong May Kapal, or pwede rin magdasal, So, ito na yung time, kasi kung mapapansin nyo, maraming bagyo na sunod-sunod. So, yun ay paggising, pagkatok sa atin na kailangan natin si God, si Jesus sa ating buhay, okay? Tayo wala kung wala sila, okay? So, sinasabihan ka dito, ito na yung time para manampalataya, manalig dito, Sundin mo yung intuition, ginagabayan ka dito. So, may strength, so revert. So, nakikitaan ko dito yung transformation, yung parang isisilang muli, okay? Kumbaga, meron kang dito, kumbaga, magbabago yung pananaw mo, or pwede rin sabihin na tinutulak ka sa pagbabago, okay?
So, reflect, kasi yung sinabi ko nga, di ba, yung inggit, mga galit, or something na gano'n, ano, ito yung magre-reflect sa atin. Kasi once na tayo itinanim na natin sa ating puso yung gano'n, ito yung magre-reflect sa atin. Kumbaga, walang magandang mangyayari kasi dito ka mahuhold, parang dito ka makukulong sa mga galit at emotion na nararamdaman mo. So, it's time to free, okay? Ipalayain mo yung sarili mo sa mga ganyan, okay? Huwag tayo magbigay ng sakit sa iba, or pwede rin sabihin, huwag tayo magkomento ng mga masasakit sa iba, okay? Kumbaga, tinuturuan ka dito na ang bawat ginagawa natin ay nagre-reflect sa atin. Kumbaga, nakalagay din sa Bible, ano, bago mo tingnan ng muta ng iba, tingnan mo muna yung sarili mong muta, okay? Ito lang yung mensahe, ano. So, meron ditong travel, yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito yung travel, okay? Or pwede rin sabihin, nagbabala ka mag-travel, okay? Ito lang yung nakikita ko. So, may mortality dito. So, mayroong spirit, ano. Kasi hindi lang tayo dito sa mundong ibabaw ang naninirahan, ano. Meron ding mga spirit or something na ganyan, ano. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito. Kailangan natin dito ng gabay, okay? Kumbaga, pananampalataya. Kasi once tayo ninanampalataya, no, maiwawaksi tayo diyan, okay? Mailalayo tayo sa mga masasama, okay? So, yung iba sa inyo nakikitaan ko dito na nasa healing process, or pwede rin sabihin na, nag-move on ka, okay? Kasi nakikitaan ko dito, merong amethyst, ano, or pwede rin sabihin na yung iba sa inyo pinag-ususuot ng amethyst, ano, para nang sa ganun, ano, mas mabilis ang connection mo sa spirit, or pwede rin sabihin ito yung magbibigay sa iyo ng senyales, okay? Or pwede rin magkakaroon ka ng inner knowledge, okay, para maging matupid ka, okay? Hindi naman sinabing spirit talagang mga spirit or mga multo-multo, no? So spirit, pwedeng spirit guide, angel, okay? O nakikita ko rin dito na ito na yung time, ano, para mabigyan ng kaisipan, or pwede rin sabihin, binibigyan ka dito ng spiritual awakening, paggising, kumbaga. So, nakikita ko dito yung protection, ano. Yung iba sa inyo, meron ditong protection, or pwede rin sabihin na meron ditong pagliligtas sa'yo, okay? Kasi once tayo nagdadasal, ano, lagi tayong ligtas, okay? Ito yung pinaka malakas nating sandata, sa mga kalaban, okay? Sa mga masasamang gawa, or sa mga ginagawa sa atin, ano. So, mainam, ano, palaging may protection. Kasi, once na tayo ay merong mga pinopost po sa mga social media, no, madalas dumarami ang mga inggit, ano, kasi dahil sa mga nakakamit na achievement ng isang tao, ano. So, mainam talaga ang magdasal, okay? Para lagi kang ligtas sa mga ginagawa mo, kasi hindi mo alam, or hindi mo kilala kung sino-sino yung mga nanonood, ano, or kung meron tong mga evil eye na itinatapon sa ating mga video, okay? So, mainam talaga ang magdasal at manalig, okay? So, ito lang yung mensahe, no, kung ikaw man ay isang vlogger or something na meron kang ginagawa sa social media, mainam po palagi ang magdasal, no? Lalo-lalo na yung mga video, no, ipagdadasal mo yung mga video mo, okay? Kasi hindi halos lahat na nanonood sa'yo ay natutuwa. Ayan, hindi lahat ay talagang mabuti, okay? Meron diyang masama na talagang gagawin ang lahat para makapanakit o makapanira ng kapwa, okay? So, mainam, no, magdasal. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.